Kailangan namin maintindihan kung ba't niya ginawa sa anak namin yung pananampal na yon. Ang sabi po ng asawa, hindi naman daw po totaling sinaktan, haplos lang daw po. Kaya daw po niya nagawa yung sinisipo niya yung anak ko dahil daw po yung anak ko. Nagsalita pa po sila na magkano ba kailangan nyo? Pera-pera lang yan. Mainit talaga itong si matanda doon sa inyong anak. Ikaw nang aasta na parang magulang niya, imbis na idaan sa tama. Sinabi po niya sa anak ko na kilalanin mo ang kinakalaban mo. So may ganun pa pagbabanta sa bata. Kapag may ginawa matanda doon sa isang bata, pwede po mag-cause ng trauma yan. So that's something irreversible na hindi po pwede madadaan lang sa basta-basta na lang ng sorry at wala ng ibang gagawin. Paglabag sa karapatang pambata, Republic Act 7610, yung pong Anti-Child Abuse Law. 20 taon halos ang kanya pong parusang pagkakabilanggo para po doon sa nanampal. Ano po ba, ma'am, yung dahilan na ang sabi kasi naglalaro lang, pero is there something behind dyan sa nangyari na yan? Sinabi ko po sa aking dalawang anak na, anak, lumabas muna kayo kasi mag-i-spray ako. Lalo ho yung bata ho na sinampal ho nung matanda ay may case po ng sakit sa puso. Dahil 7 months ko po siya inanak. Alright. And then, nung lumabas po sila, niyaya po sila ng kanyang kalaro na pumunta po dun sa tapat ng bahay nila dahil hindi ho siya pinayagan makipaglaro sa ibang lugar. Eh, yung bata hong kalaro nila ay kapitbahay po nung nanampal. Yung pinangyarihan tapos yung bahay ninyo, magkano po kalayo? Diyan po sa pinangyarihan pong yan, 2 bahay lang po pagitan. So parang halos sa street mo lang yung sinasabi nangyari. Paano po na umabot sa inyo yung sinasabing problema na to? Nakita po ng anak ko, sumilip po yung anak ko sa, yung bunso ko po sa aming terrace at nakita po niya na sinampal daw po yung kuya niya. Kaya ho, napatigil po ako pag lilinis para lang ho usisain. So yung parang yung anak mo, nagsumbong din sa iyo, natanaw niya dun sa parang balcony ninyo na sinampal yung sinasabing kuya niya na 10 years old. Anong ginawa mong susunod na hakbang? Nabigla rin ho ako kasi wala pa, mga 30 minutes lang po nang nakalipas nang pinalabas namin sila, ganun ho agad yung nangyari. Lumabas po kami ng asawa ko, nandun pa lang po kami sa may labas namin. Sinalubong na po kami nung anak ko at saka nung asawa po nung sumampal na ang sabi po nung asawa, hindi naman daw ho totaling sinaktan. Asawa nino ni 61 years old? Opo. Anong sinabi? Haplos lang daw po. Haplos? Ang ginawa daw ho. Haplos. Sabi po namin, hindi ikaw ang gusto namin makaharap. Sabi po namin dun sa matandang babae. Kailangan namin maintindihan kung ba't niya ginawa sa anak namin yung pananampal na yon. Tama. Pumunta po kami sa harap ng bahay nila. Nakadungaw lang po yung matanda. At imbis ho na sorry ho yung marinig namin, ang sabi ho niya, tinanong kasi ho siya ng asawa ko, bakit mo ginanon yung anak ko? Maayos po yung usap namin, tas hanggang sa sinigawan niya po kami. So, nakikita natin, ma'am, na mainit talaga itong si matanda doon sa inyong anak. Tama ba? Ngayon naman, nagkaroon ba kayo ng harapan sa lokal na barangay ninyo? Kasi usually, kapag may mga ganyan na instances, meron dapat paghaharap yan para pag-usapin ng dalawang panig kung anong gagawin, kung sino bang nasa tama, sino nasa mali, sino dapat manghingi ng pasensya doon sa dalawa. Nangyari ba yun? Opo. Pagkatapos po ng pag-uusap po dun sa harap ng bahay nila, dahil nga po ayaw po lumabas ng matanda para sabihin kung ano yung side niya, nagdiretso po kami sa barangay. Then sabi po sa barangay, sa Bausi daw po dahil bata. Sa Bausi ng barangay? Opo. Okay. Nagpunta po kami doon, anak lang po yung pumunta. Anak nung nanampal? Hindi nagpakita si matanda? Hindi po. Nagpakita na lang po siya sa lupon na lang po. Ano naman ang nangyari nun? Ang nangyari po, nung unang harap po niya sa amin, ang sabi na lang po niya, kung ano na lang po yung nagawa kong mali doon sa bata, humihingi na lang ako ng pasensya. Pero sincere ba ang tanong? Hindi po. Parang nga ang taas pa rin po niya. Pero ang narinig ko pa kasi kanina na kayo daw ang kakasuhan dahil pabayaro kayo magulang. Yun yung parang hindi rin namin matanggap na may video na sinampal. Yun po yung pangalawang but according to them, haplos daw, but it doesn't ang sa akin, he can say that all he wants. Pero ang punto natin dito, bakit umabot sa punto na kailangan niya sampalin yung bata? Hindi naman sila mukhang nagsisira ng mga gamit, nagkukos ng gulo sa lugar, simple na naglalaro lang. Well, siguro maintindihan ko ang punto niya na sinasabi niya na bakit wala ang bahay doon sa inyong lugar, mukhang napabayaan. Okay, there's a point. Pero sa ginawa niya,
justified ba ang pagsasampal sa isang bata? Gagawin mo, ikaw nang aasta na para magulang niya, imbis na idaan sa tama, hindi po talaga tama yun. So, kita naman natin mataas ang kanyang ere, then pwede naman natin siya balikan doon sa sinasabi niya, willing siya mag-file ng case laban sa inyo bilang magulang, di patunayan niya. Patunayan niya na pabaya kayong magulang. Ngayon naman, meron kayo ebidensya para patunayan na isa siyang hindi dapat karespeto na si Thunders. Di ba? Si Thunders na 61 years old, Thunders ang tawag ko. Saka Sir Carl, ang mga menor, di ba, may batas tayo dyan di ba? Tapos sinabihan pa po niya yung anak ko na yun po yung tinatanggi niya sa lupon na pagkasampal daw po niya, umalis na daw po agad siya. Hindi po niya inaamin na dinuro niya po yung anak ko at saka po Kitang-kita sa CCTV. Tsaka po sinabi po niya sa anak ko na kilalanin mo ang kinakalaban mo. So may ganun pa pagbabanta sa bata. Anak ko Katanda-tanda na niya, 61 minus 10 mo o 51 years old siya nung pinanganak yung bata, Thunders na siya nung pinanganak yung bata. Siguro makausap na natin dito sa kabilang linya itong Lupon staff ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Magandang umaga po sa inyo, Rosita Raimundo. Noong February 13 at saka lang po sila nag-appear pareha. Okay. Ngayon po, sa takbo nga po, kinuwento nga po niya yung nangyari sa anak niya. Ngayon, ang sabi po namin, nag-come up po kami sa i-reset. Kasi po, siyempre ang po ng barangay, ibig sabihin, kung maaayos. Tsaka po isa pa po, kaya po kami nag-come up na gano'n, yung asawa niya po, kaibigan po nung anak nung nanampan. Yun po yung nangyari. Po sila bali third, fourth, hanggang umabot po ng 5th hearing, binigyan po namin siya ng CFA. Okay, ma'am, siguro if we can discuss kung ano nangyari dun sa mismong hearing ninyo, na kung saan itong si 61 years old daw ay para nagsusorry, hindi naman daw sincere ang kanyang pagkasorry. Sabi po ng ni Victor, sabi niya, humingi po siya ng sorry dahil nagkamali nga daw po siya. Humingi ako ng tawad. So ngayon ma'am na nagkamali daw siya, anong gagawin niya para bumawi dito sa mga bata or dito sa magulang? Sorry lang, parang ganun lang? Hindi po. Kasi po, di po ba siyempre, ang pag nagsalita siya ng gano'n, di ayaw pong tanggapin ni Israel. Kaya po nangyari po, nag-come up po kami na i-reset na lang po uli. Kasi ayaw po niyang pumayag. Ayaw pumayag saan, ma'am? Ayaw niya po, ibig sabihin na ayaw tanggapin yung pong sorry. Yes, ma'am. Kasi kahit sinong magulang, ay hindi po basta-basta tatanggapin yung sorry unless may makikita siyang gagawin na hakbang nitong kabilang panig para bumawi. Kapag may ginawa matanda doon sa isang bata, pwede po mag-cause ng trauma yan. So that's something irreversible na hindi po pwede madadaan lang sa basta-basta na lang ng sorry at wala nang ibang gagawin. Yun po ang aming punto, ma'am, as to bakit posible hindi po tinanggap ni nanay itong sorry nitong kabilang panig. Nakuha niyo po, ma'am? Apo, sir, ganito po. Doon sa pangalaw po, di po nireset namin. Okay. Sinama na po niya yung anak po niya. Ang sabi po rito na humingi rin po siya ng sorry. Ngayon, sabi niya, willing naman kaming ipa-check up daw po yung bata sa psychiatrist. Kung sabi po niya sabi nga po niyang ni Zairil ay ang sabi po ni Ani po ay na trauma daw po. Kaya willing naman ako na ipa-psychiatrist. Psychiatrist. Ang doktor po para po ma-check up yung bata. So okay, sige ma'am, balikan kita kasi yun na nangyari dun sa barangay na may parang ginagawa sila na hakbang naman pala aside dun sa nag-sorry. So kung tanungin kita ma'am, bilang isang nanay, ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko na po talagang kailan ng kaso kasi po, kung bukal po talaga sa loob nila ang paghingi ng tawad sa nagawa ng matandang yun sa anak ko, una pa lang po sana, hindi niya po kami minura. Saan kayo minura? Sa barangay o hindi sa barangay? Kaharap ng bahay nila na, kaya daw po niya nagawa yun, sinisi po niya yung anak ko. Dahil daw po yung anak ko. Okay. Kaya po, lalo po kaming nag-decide na hindi pwedeng ganito, parang minamaliit na lang ho kami dahil nagsalita pa po sila na pera-pera lang yan. Pero siguro po, gusto ko lang tanungin kasi nabalitaan ko din from our staff na sinubukan po ng barangay na mag-reach out po dun sa sinasabing kabilang panig. Tama po ba? Puntahan daw po nila. Ngayon, hindi daw po nagbigay ng detail. Parang gano'n. Tumanggi. Nag-text naman po daw siya. Nagsabi na po yung head ng Bausi na kayo sa staff ninyo. Yung sinabi kasi hindi naman po ako
nakaharap mismo kasi po nag-hearing ako. Oo. So, nung pumunta yung barangay, hindi siya nagsalita. Kumbaga, tumanggi siyang magpa-unlock. Opo. Okay. So, talagang ayaw niyang, kasi kami ma'am, kaya lang namin naman gustong makausap din yang nirereklamo para mabigay yung kanyang panig. Pero nga, dahil tumanggi na rin po sa inyo, sa otoridad, hindi po natin mapipilit yan. So, ito, kung anong magiging desisyon po nung nanay na si Ma'am Annie, hindi po natin siya mapipigilan kung siya po ba'y magsasampa Okay. or makikipag-areglo. Ma'am Rosita, may nabigay ba kayong sinasabing CFA dito kay Ma'am Annie? Opo. Meron na po siya, nangingi po siya ng TFA. Binigyan po namin. Alright. Kung sakali po ma'am, kinakailangan po ng any further assistance nitong nanay doon sa pagpa-file ng kaso, then wala pong problema at malaking tulong po yun para dito kay Ma'am Annie. Siguro Ma'am Rosita, dyan muna kayo sa line. May kakausapin lang kami sa kabilang linya, itong abogado namin, para to give further guidance dito po sa nangyari. Alright. So, bago naman yun, ay may statement dito na sinubukan makipag-ugnayan ng bitag sa inireklamong senior na si Victor, pero hindi ito sumasagot sa aming mga text at tawag. Pinuntahan din ito ng barangay, ngunit ang mga anak lang nito ang humarap. Ayon sa kanila, hindi raw sila sasagot o haharap sa programa. Idaan na lang daw ito sa legal na paraan at doon na lamang daw sila haharap. Alright. Siguro makakausap natin ngayon sa kabilang panig itong si Attorney Batas Mauricio para makapagbigay ng kanyang legal analysis tungkol dito sa nangyari. Magandang umaga si Attorney Batas. Ang unang punto lang po natin at kailangan marahil po maihayag natin ito para po sa mga barangay, Ginoong Carl Tulfo, pagka po ang kaso pananakit sa bata, hindi po idinadaan ito sa barangay para magkaroon ng usapan. Sa totoo lang, dahil po mataas ang parusa sa sino mang taong nagbuhat ng kamay, ng bastos, o di kaya gumawa ng anumang bagay laban sa isang bata, minor de edad, 17 taong gulang pababa ang edad, ang kanya pong krimen ay paglabag sa karapatang pambata, Republic Act 7610, yung pong Anti-Child Abuse Law. 20 taon halos ang kanya pong parusang pagkakabilanggo para po doon sa nanampal. At dahil po dyan, hindi na po yan sa barangay. At ang po pwede pong gawin ng nanay o mga kamag-anak ng bata, kumuha na lamang po kaagad ng mag-report na lamang doon sa VAUSI desk ng ating mga kapulisan at pagkatapos magbigay ng statement at ituloy na po kaagad yan sa Fiscal's Office, Ginoong Carl Tulfo. Beyond the jurisdiction of the barangay po siya. Alright. Pangalawa, tama po kayo. Wala pong sino man, matanda, bata, lalaki o babae, ang may karapatang magbuhat ng kamay sa bata kahit na ano pa ang ginawa ng bata. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Thank you very much, Attorney Batas, dito sa pagbibigay ng inyong panig sa sumbong nito. Maraming salamat, Attorney. Ngayon naman, balikan lang natin siguro si Ma'am Rosita. Ma'am Rosita, nandiyan pa kayo? Opo. Siguro ma'am, nakita naman namin ang intention ng inyong barangay kahit papano na ipag-usap na lang kung madadaan sa pag-uusap. But it just so happens na hindi nagkaroon ng pag-aayos. Kaya nangyari ay umabot po talaga dun sa pagbibigay ng CFA. Well ma'am, nagawa na naman na ng barangay ang trabaho, nasubukan immediate pero hindi naman nagkataon na naayos. Ma'am Rosita, maraming salamat po sa inyo. Pero ikaw muna ma'am, tatanungin ko, willing ka ba ma'am na talagang ipaglaban itong kaso na to? Opo. Kasi wala rin naman hong ibang boboses para sa karapatan ng anak ko kundi ako lang. Kami ay naniniwala na dapat talaga ang number one na maglalaban sa kanilang mga anak ay ang mga magulang. Tama po yan. Makakausap na natin ngayon sa kabilang linya itong Acting Chief ng Women and Children's Complaints Unit, si Police Lieutenant Colonel Marisa Bruno. Magandang umaga po sa inyo. Ano pong assistance ma'am ang magagawa ng inyong tanggapan? Makakaasa po kayo na ito pong idudulog po ni Ma'am Annie sa atin na reklamo niya laban dito kay alias Victor po. Dahil nga po sa pagmamalabis o pag-implique po ng physical na pag-abuso sa kanyang anak ay ating pong asistihan. Mangyari lang po sir na kahit sa anong oras po na available po si Ma'am Annie at ang kanyang anak, kami po ay maghihintay para po kunin ang kanilang salaysay at nandinig ko rin po na pag-alaman ko na tayo ay may CCTV. Isang maganda rin po, yung footage po na yon ay isang makatutulong din po para po dito sa idadagdag nating ebidensya. At kung mangyari din po sir na meron na rin pong nakuha na resulta o kung ang ating pong biktima ay naidulog po nila para po sa medico legal, isa rin po ito
na makakapagpatibay po sa ating isasampang kaso. So, Police Lieutenant Tama Colonel po. Marisa Bruno, asahan namin yung magiging agaran aksyon at yung mismong staff din namin ay sasama po dito sa mismong complainant natin para maasistahan po sa pag-file ng kaso dyan po sa inyong. Alright, maraming salamat po sa inyo. Ang gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nanonood, huwag gagawin ang ganitong klaseng estilo kasi kapag nalaman ng bitag hindi namin kayo titigilan at talagang tutuluyan namin kayo. Dr. Camille Garcia, which is makausap natin sa kabilang linya, ang ating clinical psychologist para malaman po kung ano ang posibleng maramdaman ng mga bata sa ganitong klaseng sitwasyon. Magandang umaga sa inyo, Dr. Camille. Okay, unang-una, pag yung mga ganyan, syempre definitely wala namang 10 years old na hindi nag-ingay. Pero yung all of a sudden, nakita isang bata na naglalaro tapos biglang sasampalin, traumatic yun. Yes. Ang nakakalungkot doon kasi meron ibang bata na resilient, i-ignore yun. Pero may mga bata naman na ang gagawin, talagang hindi makakatulog, tapos naiisip nila yung pananampal na gano'n. And sana uumpisahan nyo ng tinatawag nating active stress reaction, pero eventually it becomes a trauma. So pagdating sa ganyan, dapat ma-brief yung bata kung ano yung pangyayari. And usually pag ito naalala ko, sinabi na dadalhin sa barangay, yung mismong barangay, sasabihan din yung tao na yung ng biktima o yung nanampal na ay kailangan mag-undergo ito ng counseling at kayo magbabayad ng counseling yan or kung ano man yung gagawin na dapat na assessment din sa bata dahil kasi meron kayong ginawang hindi maganda. Tapos, doon na, pakikita kung talagang may probable cause, pwede sabihin ng psychiatrist na dahil kasi pwede ko rin sabihin sa psychiatrist na i-forward ko sa kanya, tignan kung talagang na-traumatize yung bata. Dahil kasi magiging consistent naman yung magiging presentation ng bata Hindi lang naman siya during the first or initial na pagkikita ng bata at saka ng therapy. Talagang makikita mo doon kung ano yung maging reaction niya, kung paano. And definitely, walang ibang tao na nag-uusap doon, ikaw lang at saka yung bata. Kasi baka sabihin ay kinoach niya yan para sabihin na maganda. Hindi. Pagdating sa ganyan, magugulat ka, masasabi ng bata kung ano talaga yung pangyayari. So from there, ma-assess mo talaga kung hindi lang na-traumatize pero talagang na-apektuhan yung bata. Ngayon, kung hindi talaga siya magagawa ng ganon, there's a possibility na at certain age, unresolved conflict na yan, it's either magkaroon ng dalawang factor. It's either magiging depressive yung bata or kaya naman magiging aggressive siya yung bully. Tama. Paano naman po doon sa usapin ng senior na umanon na nakit? Dalawa lang din yan. Kasi ayoko naman din, hindi naman tayo pwede maging bias. Kasi merong iba na at a certain age, baka yung isang tao na yung usually mainitin na ulo na senior, so pwedeng nag-start na ang dementia. Remember, dementia can even start as early as 45 years old. Pangalawa, so pwedeng merong first stage ng Alzheimer's, kaya makadinig lang siya ng ingay, affected na yung kanyang hearing. So, pwedeng ma-assess din yung matanda for that possible mga conditions kung bakit nagiging impulsive din siya. Or, ever since yung kanyang personality ay isang tao na mainitin talaga yung ulo, kaya impulse control disorder na anytime na meron ganyan, talagang pwede siyang manakit, pwedeng yung madaling magagalitin dahil kasi iritado siya. So, pwedeng yung factor na yun. Pero it doesn't mean na dapat kahit sasabihin mo bilang isang matanda, alam mo rin kung paano ang gagawin mo na hindi ka mananakit ng tao na hindi mo nabigla lang for that matter. So, pwede pa rin sabihin natin na itong maaring personality niya yun or meron siyang isang medical condition. Kaya, yun yung mga factors na titignan And with that said, Doktora, maraming salamat po sa inyo. Naman ang aking final message siguro ngayong araw, kung nakita niyo naman kung paano namin hinawakan ang ganitong klaseng sumbong, tinignan namin ang panig ng nanay, tinignan namin ang panig ng bata, tinignan namin ang posible na naging panig nitong kabila na respondent natin na may edad na 61 years old. Well, ang gusto namin huling sabihin ngayong araw sa inyong lahat na mag-iingat. Especially mag-iingat po sa ating mga ginagawa at pag-iisipan ng mabuti. Kasi pagka tayo may nagawa, minsan hindi lang po nadadala sa sorry lamang. At kailangan natin gawin or magawa itong sinasabing obligasyon, responsibilidad na kung saan mananagot tayo sa ating ginawa. Well, ma'am, maraming salamat po sa inyo sa paglapit po dito sa aming tanggapan. At kami po ay tumatayo sa tabi ninyo para ipaglaban itong sinasabing karapatan ng anak mo. Alright po, ma'am?
Maraming salamat din po. Malaking tulong po sa amin to para mas mapausap po namin agad yung kaso. Alright. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Alright. Thank you po. Andyan po tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong maibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.